Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pamilya at pagtitiwala? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang pinakamatinding sakit ay nagmumula sa mga taong hindi mo inaasahan. Gaano mo nga ba kakilala ang mga taong tinuturing mong pamilya? Paano kung ang kamay na inakala mong aalalay sa'yo ang siya palang magtutulak sa'yo sa pinakamadilim na kabanata ng iyong buhay? Dilim. Iyon ang unang bumati kay Alonsina Luwalhati, isang kadilimang mabigat, nakakapanikip ng dibdib. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang ibang makita, kundi ang kaparehong kadiliman na bumabalot sa kanya kahit pa nakapikit siya. May naamoy siya, amoy ng basang lupa, ng mga nabubulok na dahon, malamig. Iginilaw niya ang kanyang mga kamay at paa. Ngunit 1 pulgada lang ang nagawa niyang pag-unat. May matigas na bagay sa kanyang itaas, sa kanyang tagiliran, at sa kanyang paanan. Para siyang nasa loob ng isang kahon, isang napakasikip na kahon. Ang hangin. Bakit parang kinakapos siya ng hininga? Doon nagsimulang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Isang kabog na parang tambol na nagbabadya ng panganib. Nasaan ako? Ano ang nangyayari? Pinilit niyang alalahanin ang mga huling sandali bago siya mapunta rito. Ang hardin. Oo, nasa nakalimutang hardin siya sa dulo ng kanilang asyenda. Naglalakad siya. Hinahanap ang apo niyang si Sinag. Pero may iba pa siyang naaalala. Isang boses, isang pagtatalo, flashback. Sino ang kausap mo sa telepono, Marahuyo? Tanong ni Alonsina sa kanyang manugang. Ang boses niya'y mahinahon, ngunit may bahid ng pag-aalala. Narinig niya ang pag-uusap nito kanina sa may balkonahe. Mga salitang pabulong ngunit may diin. Mga salitang tungkol sa isang sikreto. Wala po yon, Mama. Sagot ni Marahuyo. Hindi man lang siya nilingon habang inaayos ang mga rosas sa florera. Ang boses nito ay kasing ganda ng mga bulaklak, ngunit may lamig na hindi maipaliwanag ni Alonsina. Isang kaibigan lang po na nangungumusta. Sigurado ka, Hija? Dahil parang hindi iyon isang simpleng kumustahan. May nabanggit kang panganib. Doon humarap si Marahuyo. Ang nangiti sa mga labi nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Nag-aalala lang po kayo ng sobra, Mama. Alam na niyo naman, sa mundo ng negosyo, laging may mga panganib. Baka na mali lang po kayo ng dinig. Hindi na nakipagtalo si Alonsina, ngunit alam niya ang kanyang narinig. May tinatago ang kanyang manugang, isang bagay na ikinatatakot nito. End of flashback. Ang alaala ay kasing linaw ng sakit ng kanyang ulo ngayon. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, sinundan niya si Marahuyo papunta sa hardin. Doon, sa may tabi ng malaking puno ng akasya, hinarap niya itong muli. At ang kasunod na nangyari? Flashback. Marahuyo, nakikiusap ako sa'yo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Pagmamakaawa ni Alonsina, nararamdaman kong may mali. Para na rin sa kapakanan ni Castillo at ng apo kong si Sinag. Sa pagbanggit niya sa pangalan ni Sinag, nakita ni Alonsina ang pagbabago sa mga mata ng manugang. Ang pagkukunwaring kahinahunan ay biglang naglaho, napalitan ng isang bagay na nakakakilabot, isang malamig na titig, isang titig na puno ng galit at desperasyon. Gusto niyong malaman ang totoo, Mama? Ang boses ni Marahuyo ay tila isang lagaslas ng ahas. Ang totoo ay minsan, mas mabuting hindi na lang nating inaalam ang lahat. Para sa kapayapaan ng pamilya. Anong ibig mong sabihin? Hindi na ito sumagot. Sa halip, humakbang ito palapit sa kanya. Sa likuran ni Alonsina ay ang isang malalim na hukay na ilang araw nang nakatiwangwang na dapat sana'y pagtatamnan ng isang bagong puno. Hindi niya namalayan kung gaano na siya kalapit dito. Ang ibig kong sabihin, Mama, bulong ni Marahuyo. Ang mukha nito'y ilang pulgada na lang mula sa kanya. Ay sana hindi nyo na lang narinig ang narinig nyo.
At bago pa man makakilos si Alonsina, naramdaman niya ang isang malakas na tulak sa kanyang likuran. Wala siyang nagawa, kundi ang mapasigaw. Habang nahuhulog siya patalikod, ang huli niyang nakita ay ang walang emosyong mukha ni Marahuyo na nakadungaw sa kanya mula sa itaas, bago tumama ang kanyang ulo sa isang matigas na bato sa ilalim ng hukay at nilamon siya ng kadiliman. End of flashback. Ngayon, ang kadilimang iyon ay bumalik. Ngunit mas masahol, mas nakakatakot. Dahil sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang pagbagsak ng kaunting lupa sa kanyang mukha. Sa bawat paggalaw niya, lalong sumisikip ang espasyong kanyang kinalalagyan. Inilibing siya ng buhay. Ang katotohanan yon ay parang isang suntok na nagpahinto sa pagtibok ng kanyang puso. Si Marahuyo, ang manugang na tinuring niyang parang tunay na anak. Nagawa siya nitong ibaon sa lupa. Nagsimulang magwala si Alonsina. Ipinukpok niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw. Sumisigaw, kahit alam niyang walang makakarinig. Ang hangin ay paubos na. Ang kanyang lakas ay unti-unti na ring nawawala. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Ang kanyang apo, si Sinag. Ang maliit na anghel na nagbibigay liwanag sa kanyang buhay. Hindi pa niya ito mayayakap muli. Ang pag-iisip na yon ang nagbigay sa kanya ng huling hibla ng pag-asa. Gamit ang natitirang lakas, itinigil niya ang pagsigaw at pinakiramdaman ng paligid. May naririnig ba siya? Kahit ano. Isang kaluskos, napakaliit, napakahina, nagmula sa itaas. Isang ibon? O isang hayop? O baka ipinikit ni Alonsina ang kanyang mga mata at nagdasal. Ginamit niya ang kanyang mga kuko para kalmutin ang kahoy sa itaas niya. Lumilikha ng isang mahinang tunog. Paulit-ulit. Kalmot, hinto. Kalmot, hinto. Tulong. Ang halos pabulong na sigaw na lumabas sa kanyang mga tuyong labi. Sa itaas, naglalaro mag-isa si Sinag. Hinahabol ang isang paru-paro. Napaadpad siya sa nakalimutang hardin, ang paboritong tagpuan nila ng kanyang Lola Alonsina. Lola? Lola, nasaan ka po? Tawag ng bata. Huminto siya nang may marinig siyang kakaiba. Isang tunog na parang may kumakalmot mula sa ilalim ng lupa, malapit sa bagong tambak na lupa kung saan dapat itatanim ang puno. Kinabahan ng bata. Tumingin siya sa paligid. Walang tao. Pero narinig na naman niya ito. Kaskat! Kaskas! Lumapit siya, idinikit ang kanyang tainga sa lupa. At sa gitna ng katahimikan ng hapon, narinig niya ang isang bagay na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Isang mahinang ungol. Ang boses ng kanyang lola. Hindi na nag-isip pa si Sinag. Tumakbo siya ng buong bilis. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang takot ay bumalot sa kanyang munting puso. Tumakbo siya papalayo sa hardin, patungo sa malaking bahay, sumisigaw sa abot ng kanyang makakaya. Daddy, tulong! Si Lola, nasa ilalim ng lupa. Nasa loob ng kanyang marangyang opisina, si Castillo del Mar, abala sa pag-aaral ng mga blueprint para sa isang bagong proyekto, nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang humahangos niyang anak. Ang boses ni Sinag ay basag at puno ng takot na hindi pa niya kailanman narinig mula sa bata. Daddy? Tulong! Si Lola, nasa ilalim ng lupa. Binitawan ni Castillo ang hawak na mga papel. Sa isang iglap, ang mundo niyang puno ng numero at lohika ay gumuho. Anak, anong sinasabi mo? Tanong niya. Lumuhod para magpantay sila ng anak, ngunit ang mga mata ni Sinag ay ligaw sa sindak. Sa hardin po, sa nakalimutang hardin. Dali, Daddy! Sigaw ng bata. Hinahatak na ang kamay ng ama. Hindi na nagtanong pa si Castillo. Mayroong katotohanan sa takot ng kanyang anak na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok.
Binuhat niya si Sinag at tumakbo. Bawat hakbang niya sa malawak na pasilyo ng kanilang mansyon ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Nasa ilalim ng lupa. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang bangungot na ayaw niyang paniwalaan. Pagdating nila sa labas, ibinaba niya si Sinag at sinundan ito patakbo sa damuhan, patungo sa pinakaliblib na bahagi ng kanilang malawak na lupain. Ang papalubog na araw ay nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa paligid, isang magandang tanawin na kabaligtaran ng namumuong kilabot sa kanyang puso. Doon, sa tabi ng puno ng akasya, nakita niya ito, isang tumpok ng bagong halong lupa. At sa gilid nito, nakita niya ang isang pamilyar na bagay na halos magpatigil sa kanyang paghinga. Ang paboritong tsinelas, panghardin ng kanyang ina. Mama, mahinang tawag niya, na para bang umaasang sasagot ito mula sa kung saan. Ngunit tanging ang ihip ng hangin ang kanyang narinig. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Lumuhod siya sa lupa at nagsimulang maghukay gamit ang kanyang mga kamay. Ang mamasa-masang lupa ay dumidikit sa kanyang mamahaling pantalon at sumisiksik sa ilalim ng kanyang mga kuko, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang ina. Bawat paghukay ay isang dasal. Diyos ko, iligtas niyo ang aking ina. Huwag po. Daddy, umiiyak na, sabi ni Sinag mula sa kanyang likuran. Dito ka lang, anak, sabi ni Castillo. Ang boses ay garalgal dahil sa pagod at takot. Patuloy siya sa paghuhukay, mas mabilis, mas malalim. Ang mga kalamnan sa kanyang braso at likod ay sumisigaw na sa sakit, ngunit hindi niya ito ininda. Hanggang sa naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang bagay na matigas, ngunit malambot, kahoy. Isang takip na gawa sa tabla. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang sirain at alisin ito. At sa ilalim nito, bumungad sa kanya ang isang tanawing habambuhay niyang hindi malilimutan. Ang kanyang ina, si Alonsina. Nakahiga, walang malay. Ang mukha ay napakaputla at may bahid ng tuyong putik. Mama, sigaw niya, at marahan ngunit mabilis niyang inangat ang kanyang ina mula sa hukay. Inihiga niya ito sa damuhan. Walang paghinga, walang pulso. Ang mundo ni Castillo ay huminto. Ngunit ang taon ng pagsasanay sa kanya bilang isang CEO, ang kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng krisis, ay biglang gumana. Sinimulan niya ang CPR. Pinindot niya ang dibdib nito paulit-ulit bago siya yumuko para bigyan ito ng hangin mula sa kanyang bibig. Hinga, mama. Please, huminga ka. Pagmamakaawa niya sa pagitan ng bawat paghinga. 1, 2, 3. Wala pa rin. Mama! At sa ika-4 na pagsubok, bigla itong umubo. Isang mahinang ubo na sinundan ng isang malalim at hirap na paghinga. Niyakap ni Castillo ang kanyang ina. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Buhay siya. Buhay ang kanyang ina. Castillo, anong nangyayari dito? Isang boses ang pumunit sa sandaling iyon. Paglingon niya, nakita niya si Marahuyo, tumatakbo palapit sa kanila. Ang mukha nito ay nagpapakita ng perpektong maskara ng pagkasindak at pag-aalala. Oh my God! Mama, anong nangyari sa kanya? Sigaw ni Marahuyo, lumuhod sa tabi nila. Bago pa man makasagot si Castillo, mabilis na nagsalita si Marahuyo. Ang mga salita ay tila plansado na. Kanina ko pa siya hinahanap. Sabi niya maglalakad-lakad lang siya dito sa hardin. Baka nadulas siya at nahulog sa hukay na yan. Oh my God, Castillo, tumawag ka ng ambulansya. Dumating na rin ang kanilang kasambahay na si Ginhawa at ilang hardinero. Sa gitna ng kaguluhan, ang kwento ni Marahuyo ang narinig ng lahat. Isang aksidente, isang kakilakilabot na aksidente. Pero habang buhat-buhat niya ang kanyang ina, pabalik sa mansyon,
Habang naghihintay sila sa pagdating ng mga mediko, hindi maalis sa isipan ni Castillo ang mga salita ni Sinag. Nasa ilalim ng lupa, hindi nahulog sa hukay. Sa loob ng sasakyan papuntang ospital, kalong-kalong ni Castillo ang kanyang ina na wala pa ring malay. Si Marahuyo ay nasa tabi niya, tahimik na humihikbi. Ngunit nang tignan ni Castillo ang kanyang asawa, wala siyang makitang tunay na lungkot. Ang nakita niya ay isang hindi maipaliwanag na kaba. Isang pag-iingat sa bawat kilos nito. Ang mga kamay nito, hindi tulad ng sa kanya na puno pa rin ng lupa, ay malinis. Pinagmasdan niya ang mukha ng kanyang ina. Kahit sa kawalan nito ng malay, baka sa mukha nito ang takot. Hindi ito ang mukha ng isang taong na aksidente lang. Ito ang mukha ng isang taong nakakita ng kamatayan. Pagdating sa ospital, mabilis na isinugod si Alonsina sa emergency room. Ang paghihintay sa labas ay parang walang katapusan. Ilang oras ang lumipas bago lumabas ang isang doktor. Mr. Delmar? Ako po, Doc. Kumusta po ang nanay ko? Halos sabay na tanong ni Castillo at Marahuyo. Tumingin ang doktor sa kanila nang may seryosong ekspresyon. Stable na po ang kondisyon niya. Malakas ang pagkakabagok ng kanyang ulo, kaya kailangan natin siyang obserbahan. Ngunit may isa pa po akong napansin. Ano po iyon? Tanong ni Castillo. Ang dibdib ay muling kumabog. Tumingin ang doktor sa kanyang hawak na chart at pagkatapos ay diretsyong tumingin sa mga mata ni Castillo. May mga marka sa likod ng nanay ninyo. Mga pasa na naaayon sa pressure mula sa mga daliri. Mukhang tinulak siya. Mukhang tinulak siya. Ang mga salita ng doktor ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa buong sistema ni Castillo habang binabagtas nila ang daan pauwi mula sa ospital. Pinili niyang iwan muna ang ina sa pangangalaga ng mga nurse upang harapin ang bagyo na namumuo sa loob ng kanilang tahanan. Tahimik lang siya sa buong biyahe. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa manibela. Sa tabi niya, patuloy ang pagkukunwari ni Marahuyo. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ng doktor. Basag nito sa katahimikan, ang boses ay nanginginig. Tinulak? Sino namang gagawa nun kay mama? Imposible. Baka nagkamali lang siya ng pagsusuri. Hindi sumagot si Castillo. Ang isip niya'y lumilipad. Naalala niya ang takot sa mga mata ni Sinag. Ang tumpok ng lupa na halatang hindi gawa ng isang aksidente. At ngayon, ang kumpirmasyon ng doktor. Ang lahat ng ito ay tumuturo sa iisang direksyon. Isang direksyong ayaw harapin ng kanyang puso, ngunit iginigiit ng kanyang isip. Habang nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan, ramdam ni Marahuyo ang bawat tibok ng kanyang puso. Malamig ang titig ni Castillo at ang pananahimik nito ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Nalaman na ba niya? May sinabi ba ang matanda bago mawalan ng malay? Tanong niya sa sarili. Kailangan niyang mag-ingat. Isang maling salita, isang maling kilos, at guguho ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang perpektong buhay na itinayo niya mula sa mga kasinungalingan ay maaaring maging abo sa isang iglap. Kailangan niyang pangunahan ang asawa niya. Kailangan niyang kontrolin ang naratibo. Pagdating nila sa mansyon, nauna siyang bumaba. Ngunit bago pa siya makahakbang papasok, hinawakan ni Castillo ang kanyang braso. Mahigpit. Sa library. Mag-usap tayo. Sabi ni Castillo. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Doon na kinabahan ng husto si Marahuyo. Ang library ang lugar kung saan isinasara ni Castillo ang mga malalaking kasunduan sa negosyo. Ito rin ang lugar kung saan niya ibinababa ang kanyang hatol. Isinara ni Castillo ang mabigat na pinto na gawa sa kahoy ng nara. Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula sa isang maliit na lampshade sa kanyang mesa. Humarap siya kay Marahuyo. Ang asawa niyang dati tinitingala niya dahil sa kagandahan at talino, ngayon ay parang isang estranghero sa kanyang paningin.
Uulitin ko ang tanong ko kanina, Marahuyo. Simula niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Sino ang kausap mo sa telepono bago mangyari ang lahat? Sinabi ko na sa'yo, isang kaibigan lang. Huwag mo akong gawing tanga. Putol ni Castillo. Sa wakas ay nagpakita ng galit. Narinig ni Mama ang pag-uusap ninyo. Iyon ang dahilan kung bakit kanya sinundan sa hardin. At ngayon, sinasabi ng doktor na may tumulak sa kanya. Magsalita ka ng totoo. Dito na nagsimulang bumuhos ang mga luha ni Marahuyo. Isang pag-iyak na sanay na niyang gawin. Hindi ko alam. Wala akong alam sa sinasabi mo. Hikbi nito. Paano mo nagagawang pagdudahan ako, Castillo? Asawa mo ako. Habang ang ina mo ay nag-aagaw buhay sa ospital, ako ang pinagbibintangan mo. Nilapitan siya nito. Sinubukang hawakan ang kanyang mga kamay. Hindi mo ba nakikita? Nasasaktan din ako. Mahal ko si Mama. Bakit ko naman gagawin yon sa kanya? Halos maniwala si Castillo. Ang galing ng pag-arte nito. Ang sakit sa mga mata nito. Parang totoo. Ito ang babaeng minahal niya. Ang ina ng batang pinalaki niya. Ngunit umalingaw-ngaw muli. Sa isip niya ang sigaw ni Sinag at ang mga salita ng doktor. Umiling siya. Samantala, sa labas ng mansyon, hindi mapakali si Yaya Ginhawa. Ang kwento ni Marahuyo tungkol sa isang aksidente ay hindi tumutugma sa nakita niyang takot sa mukha ni Alonsina kanina. Dala ang isang flashlight, palihim siyang bumalik sa nakalimutang hardin. Sa gilid ng hukay, sa putikan, may isang bagay na kumislap. Dahil sa tama ng ilaw, kinuha niya ito. Isang mamahaling butones ng Amerikana. Sigurado siyang hindi ito kay Castillo. Kilala niya ang lahat ng damit ng kanyang amo. Kanino ito? Maingat niyang binalot ang butones sa isang panyo at itinago sa kanyang bulsa. Ito ay isang sikretong siya pa lang ang nakakaalam. Sa ospital, dahan-dahang iminulat ni Alonsina ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat, puti ang kisame, at may amoy ng gamot. Isang lalaki ang nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Hawak ang kanyang kamay. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Kilala niya ang mukhang ito, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Mama? Mama, gising ka na, sabi ni Castillo. Ang boses ay puno ng ginhawa. Tumingin si Alonsina sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Sino ang lalaking ito? Bakit Mama ang tawag niya sa kanya? Naramdaman ni Castillo ang panlalamig. Ang titig ng kanyang ina ay titig ng isang estranghero. Mama, ako to, si Castillo. Di umiling lang ng marahan si Alonsina. Ang takot ay gumuhit sa kanyang mukha. Wala siyang maalala. Ang huling namumutawi sa kanyang isipan ay isang madilim na hukay at isang nakakatakot na mukha. Ang sakit. Ang sakit na makitang hindi ka na naaalala ng sarili mong ina. Niyuko ni Castillo ang kanyang ulo. Ang pag-asa na malaman ang katotohanan mula sa ina ay biglang naglaho. Ngunit habang hawak niya ang kamay nito, biglang humigpit ang kapit ni Alonsina. Ang mga mata nito ay nanlalaki, na para bang may isang imahe mula sa isang masamang panaginip na biglang sumulpot sa kanyang isipan. Sa gitna ng kanyang pagkalito at kawalan ng memorya, isang salita, isang pangalan, ang nagawang kumawala sa kanyang lalamunan sa isang nanginginig na bulong. Huwag, Marahuyo. Nakalipas ang ilang araw, pinayagan na ng mga doktor na umuwi si Alonsina. Ngunit ang pagbabalik sa Marañang Hacienda de la Vida ay hindi nagdulot ng kapanatagan. Bagkus, ang bawat sulok ng mansyon ay tila may dalang anino. Ang bawat pamilyar na mukha ay parang isang palaisipan. Ang kanyang memorya ay parang isang basag na salamin. May mga pirasong naroon, kumikinang ngunit hindi buo, habang ang malaking bahagi ay nananatiling isang blangkong kadiliman.
Alam niyang ang lalaking nag-aalala sa kanya ay si Castillo, ang kanyang anak. Ang batang laging nakayakap sa kanya ay si Sinag, ang kanyang apo. Ngunit ang babaeng may perpektong ngiti at malamyos na boses, si Marahuyo. Mayroong isang bagay sa kanya na nagpapadala ng kuryente ng takot sa buong katawan ni Alonsina. Hindi niya ito maipaliwanag. Isang pag-ilag na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang gabi, sa gitna ng mahimbing na katahimikan, isang bangungot ang dumalaw sa kanya. Muli, nasa ilalim siya ng lupa. Ang bigat ng lupa sa kanyang dibdib, ang kakulangan ng hangin, ang desperadong pagkalmot sa kawalan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw ang imahe. May mukhang nakadungaw sa kanya mula sa itaas bago siya tuluyang takpan. Isang mukha na nakangiti, isang malamig, walang kaluluwang ng ngiti. Ang ngiti ni Marahuyo. Ah! Napabalikwas ng bangon si Alonsina. Ang dibdib ay humahampas. Ang lalamunan ay tuyo sa pagsigaw. Basa ang kanyang likod ng malamig na pawis. Ang pinto ng kanyang silid ay bumukas. Ang unang pumasok ay si Marahuyo, nakasuot ng isang mamahaling sutlang roba. "Mama, anong nangyari? Nanaginip po ba kayo?" Tanong nito. Ang boses ay puno ng pilit na pag-aalala. Nang makita ni Alonsina ang mukha ng manugang, ang parehong muka mula sa kanyang bangungot, isang hindi mapigilang takot ang bumalot sa kanya. Automatiko siyang umurong sa headboard ng kama. "Palayo rito. Huwag, huwag kang lalapit." Nanginginig na, sabi ni Alonsina. Susunod na pumasok si Castillo, bakas sa muka ang pagod at pag-aalala. "Anong nangyayari?" tanong niya. Nakita niya ang takot sa mukha ng ina at ang pag-atras nito mula kay Marahuyo. "Mama, ako po ito," malumanay na sabi ni Marahuyo, susubukang abutin ang kamay ni Alonsina. "Masama lang po ang panaginip niyo." Ngunit sa sandaling dumampi ang dulo ng daliri ni Marahuyo sa kanyang balat, napapiksi si Alonsina na para bang napaso. "Sabi ng huwag!" sigaw niya. Napatigil si Marahuyo. Tumingin siya kay Castillo. Ang kanyang mga mata ay nagmistulang nasasaktan at nalilito. Si Castillo na nasa gitna ay hindi alam ang gagawin. Nakikita niya ang takot ng ina, ngunit nakikita rin niya ang sakit sa mukha ng kanyang asawa. Ang huling sinabi ng ina sa ospital, "Huwag, Marahuyo," ay bumalik sa kanyang alaala. Ngunit ano ang paniniwalaan niya? Ang salita ng isang inang may amnesia o ang paliwanag ng kanyang asawa? Nang mahimasmasan na si Alonsina at muling makatulog sa tulong ng gamot, marahang hinila ni Marahuyo si Castillo palabas ng silid. "Castillo, nag-aalala na ako," sabi niya sa mahinang boses, sapat lang para marinig nilang dalawa. Ang trauma na pinagdaanan niya, mukhang malala ang epekto sa pag-iisip niya. Baka kailangan na nating kumonsulta sa isang psychologist. Ang mungkahi ay tila makatwiran, tila nagpapakita ng pagmamalasakit. Ngunit para kay Castillo, mayroon itong ibang kahulugan. Kung ang ina niya ay may problema sa pag-iisip, kung gayon ang anumang sasabihin nito laban kay Marahuyo ay maaring ituring na guni-guni lamang. Isang paraan para pagtakpan ang katotohanan, ngunit wala siyang pruweba. "Pag-iisipan ko," ang tanging naisagot niya. Kinabukasan, habang nagpapahinga si Alonsina sa kanyang silid at abala naman si Castillo sa isang mahahalagang business call, dahan-dahang pumasok si Yaya Ginhawa. May dala siyang isang basong tubig. "Mama Alonsina, kumusta po ang pakiramdam ninyo?" tanong ng matandang kasambahay. "Mabuti-buti na, Ginhawa," sagot ni Alonsina, ngunit ang mga mata niya ay malungkot. Maingat na inilapag ni Ginhawa ang baso sa bedside table. Tumingin muna siya sa labas ng pinto bago ito isara ng bahagya. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. "Ma'am," bulong niya, "may nakita po ako sa hardin nung obong araw na yon. Baka po makatulong ito sa inyo na makaalala."
Inilahad niya ang kanyang palad. Sa gitna nito ay isang butones na gawa sa ginto, may kakaibang disenyo sa gitna. Isang letrang R na napapalibutan ng disenyo ng isang dragon. Kinuha ito ni Alonsina. Malamig ang metal sa kanyang palad. Tinitigan niya ito na nang matagal. Ang disenyo, pamilyar ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinayaang hawakan ng kanyang mga daliri ang bawat detalye ng butones. At doon, isang imahe ang sumilip mula sa sirang salamin ng kanyang memorya. Hindi malinaw, parang isang lumang litrato. Nasa hardin siya. Si Marahuyo ay may kausap. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang madilim na suit. Hindi niya makita ang mukha nito, ngunit nakita niya ang pagkinang ng gintong butones sa Amerikana nito habang kumikilos ito. Narinig niya ang boses ng lalaki, mababa at may awtoridad. Pagkatapos, ang boses ni Marahuyo, nanginginig ngunit determinado. Biglang napamulat si Alonsina, ang kanyang paghinga ay bumilis. Tumingin siya kay Ginhawa, ang mga mata niya ay nanlalaki sa isang bagong natuklasang katotohanan na may kasamang mas matinding takot. Hindi lang si Marahuyo, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng tapat na kasambahay at ibinulong ang mga salitang magpapabago sa lahat. Hindi lang siya, may kasama siya. Nakatayo si Marahuyo sa may bintana ng kanyang silid. Pinagmamasdan ang katahimikan ng hasyenda sa ilalim ng buwan. Ngunit ang kapayapaan sa labas ay kabaligtaran ng digmaang nagaganap sa kanyang kalooban. Ramdam niya ito. Ang unti-unting pagbabalik ng alaala ni Alonsina ay parang isang bombang may orasan at bawat tiktak nito ay naglalapit sa kanya sa bingit ng pagkawasak. Ang pagkatuklas ni Ginhawa sa butones na nalaman niya ng palihim niyang pinakinggan ang pag-uusap ng dalawa ay ang hudyat na kailangan na niyang kumilos. Hindi na siya maaring maghintay lang. Ang pagiging biktima ay hindi nababagay sa kanya. Siya ang manlalaro, hindi ang piyesa. Ang unang hakbang, kailangan niyang bawiin ang ebidensya at sirain ang kredibilidad ng nag-iingat nito. Kinagabihan, nang ang buong bahay ay mahimbing na sa pagkakatulog, dahan-dahang bumangon si Marahuyo. Hindi siya nag-abala pang magsuot ng tsinelas. Ang bawat hakbang niya sa malamig na sahig na gawa sa marmol ay maingat at walang tunog. Para siyang isang anino na gumagapang sa dilim. Nilak niya mula sa labas ang silid ni Ginhawa, gamit ang isang susi na matagal na niyang itinago para sa mga ganitong pagkakataon. Pagkatapos, tinungo niya ang silid ni Alonsina. Alam niyang itinago ng matanda ang butones sa loob ng isang maliit na kahon ng alahas sa ibabaw ng tokador nito. Pagpasok niya, dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Naroon nga, ang gintong butones na may letrang R. Ang simbolo ng kanyang pinakamalaking pagkakamali at ng lalaking nagbigay sa kanya ng tanging bagay na hindi kayang ibigay ni Castillo. Isinara niya ang kanyang palad sa paligid ng butones. Ang lamig ng metal ay nagpapaalala sa kanya kung gaano kalapit na siya sa kapahamakan. Ngunit hindi pa siya tapos. Mula sa bulsa ng kanyang roba, kinuha niya ang isang pares ng guwantes. Isinuot niya ito at sinimulang guluhin ang silid ni Alonsina. Binuksan niya ang mga drawer at itinapon ang mga damit sa sahig. Ibinagsak niya ang ilang mga picture frame. Maingat ngunit epektibo, ginawa niyang magmukhang pinasok ng magnanakaw ang kwarto. Kailangan niyang lumikha ng isang kwento. Isang kwentong maglilihis ng atensyon palayo sa kanya. Kinaumagahan, siya mismo ang nakatuklas sa nangyari. Magnanakaw? Tulong! Pinasok ang silid ni Mama. Ang kanyang nagsisigaw na tinig ang gumising sa buong kabahayan. Agad na dumating si Castillo. Kasunod ang mga katulong. Ang eksena ay perpekto. Gulong-gulo ang silid. Si Alonsina ay nanginginig sa takot sa isang sulok at si Marahuyo, ang mapagmahal na manugang, ay yakap-yakap ito.
May nawawala ba, Mama? Tanong ni Castillo matapos suriin ang paligid. Umiling si Alonsina, ngunit ang mga mata nito ay puno ng pagtataka. Hinanap niya ang kahon ng alahas. Bukas ito at walang laman. Ngunit hindi iyon ang inaalala niya. Ang butones. Mahinang sabi niya, ngunit ang boses niya ay nalunod sa gitna ng pagkataranta ni Marahuyo. Wala akong pakialam sa mga alahas, sabi ni Marahuyo, nakatingin kay Castillo. Ang importante ay ligtas si Mama. Castillo, nakakatakot na ito. Pinasok mismo ang silid niya. Paano kung sinaktan siya ng magnanakaw? Ang insidente ay matagumpay na nagtanim ng bagong takot at pagdududa sa isipan ni Castillo. Ang atensyon ay nalipat mula sa pagtulak patungo sa panloloob. Ang butones, ang nag-iisang pisikal na ebidensya, ay opisyal nang nawawala. Ngunit meron pang isang problema, si Marahuyo na kailangan niyang ayusin. Ang ama ng kanyang anak. Sa kanyang banyo, kung saan sigurado siyang walang makakarinig. Tinawagan niya ang isang numero. Ricardo, sabi niya nang may diin, sa kabilang linya. May problema tayo. Sa kabilang linya isang malamig at makapangyarihang boses ang sumagot. Anong problema, Marahuyo? Akala ko ba ayos na ang lahat? Ang matanda, nakaligtas siya at unti-unti nang nakakaalala. At alam mo ba kung ano ang mas malala? May nakakita sa butones mo. Narinig niya ang isang mahinang pagmumura mula kay Ricardo. Paano nangyari yan? Sinabi mo sa akin na kaya mo nang ayusin yan. Ginagawa ko na ang lahat. Pasinghal na sagot ni Marahuyo. Pero kailangan ko ng tulong mo. Nagsisimula na ng magduda si Castillo. Kung malalaman niya ang tungkol sa atin, hindi lang ako ang babagsak. Kalimutan mo na ang deal natin sa negosyo. Masisira ka rin. Isang sandaling katahimikan. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanong ni Ricardo. Kailangan mong gumawa ng paraan para malihis ang atensyon niya. Maghain ka ng kaso, gumawa ka ng isang malaking gulo sa korporasyon, kahit ano. Bigyan mo siya ng ibang bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Palayo sa akin. Palayo sa pamilyang ito. Utos ni Marahuyo. At siguraduhin mong hindi na tayo magkikita pa kahit kailan. Pagkatapos ng tawag, humarap siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay kalmado na. Kontrolado na niya muli ang sitwasyon o iyon ang inaakala niya. Habang inaaliw niya si Sinag sa sala, sinubukan niyang itanim ang lason sa isipan ng bata. Anak, si Lola kasi, may sakit siya dahil sa nangyari. Minsan, nakakaisip siya ng mga bagay na hindi totoo. Kaya dapat, lagi mo siyang aalagaan, ha? At kung may sabihin man siyang kakaiba, sabihin mo agad kay Mami. Ngunit sa kanyang opisina, nakatanggap si Castillo ng isang email mula sa isang hindi kilalang address. Walang laman, maliban sa isang attachment, isang litrato. Binuksan niya ito. Ang litrato ay kuha sa isang di kalayuang anggulo. Naroon si Marahuyo, nakaupo sa isang table, sa isang high-end na coffee shop. At ang lalaking kausap nito, na ang mukha ay malinaw na malinaw, ay walang iba kundi si Ricardo Vargas, ang pinakamalaki at pinakatuso niyang katunggali sa negosyo. Ang lalaking may letrang R bilang unang letra ng kanyang pangalan. Ang litrato sa kanyang screen ay parang isang piraso ng yelo na tumusok sa puso ni Castillo. Si Marahuyo, si Ricardo Vargas, magkasama. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan. Ang mga lihim na tawag sa telepono, ang pag-atake sa kanyang ina, ang nawawalang butones na may letrang R, at ngayon ito. Ang pagtataksil ay may mukha na. Ngunit si Castillo ay isang estratehista. Hindi siya kumikilos ng padalos-dalos. Sa halip na kumprontahin agad si Marahuyo, ginugol niya ang buong maghapon sa pagpaplano. Tinawagan niya ang kanyang abogado at inutusan itong pumunta sa hasyenda. Kinagabihan, para sa isang mahalagang usaping pampamilya. Hindi siya nagbigay ng detalye. Ang gusto niya ay isagawa ang lahat sa kanyang teritoryo.
sa oras na siya ang magdidikta. Kinagabihan, ang hapagkainan ng mga Delmar ay nakahanda na parang isang entablado para sa isang dula. Ang mga mamahaling kubyertos ay kumikinang. Ang mga kandila ay nagsasayaw at ang masasarap na pagkain ay nakahain. Ngunit ang hangin ay mabigat sa tensyon na kayang hiwain ng kutsilyo. Nagtataka si Marahuyo sa biglaang formalidad ng hapunan, lalo na nang makita niyang dumating si Attorney Cruz, ang abogado ng pamilya. "May problema ba, mahal?" tanong niya kay Castillo. Sinusubukang panatilihin ang kanyang nangiti. "Wala naman. May ilang papeles lang tayong kailangang ayusin," sagot ni Castillo. Ang boses ay kalmado na parang tubig, bago ang isang bagyo. Isinama rin ni Castillo ang kanyang ina, si Alonsina, sa hapunan. Bagamat ang memorya nito ay pira-piraso pa rin, ang presensya nito ay mahalaga. Kailangan nitong masaksihan ang paglabas ng katotohanan. Nagsimula ang hapunan sa isang halos nakakabinging katahimikan. Tanging ang tunog ng mga kubyertos sa plato ang maririnig. Si Castillo ay tahimik na kumakain. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay kay Marahuyo. Ramdam ni Marahuyo ang bawat titig. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang paghatak sa lubid na nakapalibot sa kanyang leeg. "May ipapakita ako sa inyo," biglang sabi ni Castillo, binabasag ang katahimikan. Iniabot niya ang kanyang telepono sa gitna ng mesa at ipinakita ang litrato. Ang nangiti sa mukha ni Marahuyo ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malamig na pamumutla. Nakatingin siya sa litrato, sa kanyang sariling mukha katabi ng mukha ni Ricardo Vargas. Ang kanyang isip ay mabilis na naghahanap ng isang lusot, isang kasinungalingan na maaring magligtas sa kanya. Sino yan? Isang kliyente. Isang kliyente. "Nakipagkita ako sa kanya para sa isang charity event," sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Ngumiti si Castillo, isang ngiting walang bahid ng saya. "Isang kliyente? Si Ricardo Vargas, ang pinakamalaki kong karibal, ay kliyente mo para sa isang charity event? Ang galing mo namang magdahilan, Marahuyo." "Hindi ko alam na siya yon. Nagpakilala siya sa ibang pangalan." Giit ni Marahuyo. Ang desperasyon ay nagsisimula nang kumalat sa kanyang boses. "Talaga?" tanong ni Castillo. "Kung ganon, baka maipaliwanag mo rin ito." Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na bagay at inilapag ito sa tabi ng telepono. Isang gintong butones. Hindi ito ang orihinal na nakuha ni Ginhawa, ngunit isa itong kaparehong-kapareho. Ipinahanap ito ni Castillo sa kanyang mga tauhan. Isang eksaktong kopya ng butones na laging isinusuot ni Ricardo Vargas sa kanyang mga business suit. Napatitig si Marahuyo sa butones. Ito na. Ito na ang katapusan. Wala na siyang lusot. Sa kabilang dulo ng mesa, nakatingin din si Alonsina sa butones at sa litrato. Ang dalawang bagay na yon ay parang isang susi na biglang nagbukas sa isang nakakandadong silid sa kanyang isipan. Ang mga pira-pirasong alaala ay biglang nabuo. Ang pag-uusap sa hardin, ang mukha ng lalaki, ang gintong butones, ang malamig na ngiti ni Marahuyo, ang pagtulak, ang lahat ay bumalik sa kanya sa isang malinaw at masakit na bugso. Dahan-dahan siyang tumayo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Itinuro niya ang nanginginig na si Marahuyo. Ang boses niya, na dati mahina at nag-aalangan, ay ngayon ay puno ng bigat at katotohanan. "Ikaw," sabi niya, ang bawat salita ay isang patalim. "Ikaw ang nagtulak sa akin." Ang akusasyon ay umalingaw-ngaw sa buong silid kainan. Si Marahuyo ay napaurong na, para bang isang sampal ang kanyang tinanggap. Si Attorney Cruz ay napatingin kay Castillo, naghihintay ng senyales. Ngunit may isa pang nakarinig. Nakatayo sa may pintuan ng silid kainan. Hawak ang kanyang paboritong laruang robot ay ang maliit na sisinag. Narinig niya ang sigaw ng kanyang lola.
Nakita niya ang takot sa mukha ng kanyang ina. Lahat ng mga mata ay napunta kay Marahuyo na ngayon ay nasukol na sa lahat ng anggulo. Ang kanyang mga kasinungalingan ay gumuho na. Bakit Marahuyo? Tanong ni Castillo. Ang boses niya ay halos pabulong, ngunit puno ng bigat ng isang gumuhong mundo. Ano ang tinatago mo na mas malala pa rito? Tumingin si Marahuyo mula kay Alonsina, patungo kay Castillo, at sa wakas, sa anak niyang si Sinag na nakatayo sa may pinto. Ang tingin sa mga mata niya ay nagbago. Ang takot ay napalitan ng isang bagay na mas mapanganib, desperasyon. Wala na siyang pakialam. Kung babagsak siya, isasama niya ang lahat. Ang tanong ni Castillo ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng pagbabanta. Ano ang tinatago mo na mas malala pa rito? Lahat ay naghihintay sa sagot ni Marahuyo. Ang kanyang pag-iyak, ang kanyang mga pagsusumamo, ang kanyang mga kasinungalingan, lahat ay nawala na. Ang natira ay isang babaeng wala nang babalikan pa. Isang babaeng nasukol na ang tanging natitirang sandata ay ang pinakamasakit na katotohanan. Isang nakakabaliw na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi ito tawa ng kagalakan, kundi tawa ng isang taong tuluyan ng nawala sa katinuan. Gusto mong malaman, Castillo? Gusto niyo talagang malaman? Sabi niya. Ang mga mata ay nanlilisik habang isa-isa niya silang tinitingnan. Si Alonsina, si Attorney Cruz, si Castillo, at sa huli, ang anak niyang si Sinag na nananatiling nakatayo sa may pintuan, takot at nalilito. Ginawa ko ang lahat ng ito para protektahan ang pamilyang ito, para protektahan ang pangalan ninyo, para protektahan siya. Sigaw niya, itinuturo si Sinag, napakunot ang noo ni Castillo. Protektahan? Sa paanong paraan mo siya pinoprotektahan sa pamamagitan ng pagtatangkang pagpatay sa sarili kong ina? Dahil ang nanay mo, dumura si Marahuyo sa mga salita, ay masyadong matalino para sa kanyang sariling kapakanan. Masyado siyang mapakialam. Malapit na niyang malaman ang sikreto ko. Ang sikretong sisira sa perpektong pamilya mo. Tumayo si Castillo. Ang kanyang pasensya ay ubos na. Ano ang sikreto, Marahuyo? Sabihin mo na! Huminga ng malalim si Marahuyo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Castillo. Isang tingin na puno ng galit at tagumpay na para bang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. At sa wakas, ibinagsak niya ang bomba. Ang sikreto, mahal kong asawa, sabi niya nang may panunuya, ay ang anak na pinakamamahal mo, ang nag-iisang tagapagmana ng imperyo ng mga Delmar, si Sinag. Huminto siya, hinahayaang namnamin ng lahat ang bawat salita. Ay hindi mo anak. Ang mga salita ay parang isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Napatigil ang mundo ni Castillo. Ang tanging naririnig niya ay ang pag-ugong sa kanyang mga tainga. Hindi. Imposible. Tumingin siya kay Marahuyo, naghahanap ng kahit anong senyales na ito'y isa na namang kasinungalingan. Ngunit wala. Ang nakita niya sa mga mata nito ay ang malamig at matigas na katotohanan. Tumingin siya kay Sinag, ang kanyang anak. Ang batang tinuruan niyang magbisikleta, ang batang kinakantahan niya tuwing gabi, ang batang kamukhang kamukha niya, o iyon ang lagi niyang iniisip. Ngayon, habang tinititigan niya ito, nakikita niya ang mga anino ng ibang tao sa mukha nito. Si Alonsina ay napahawak sa kanyang dibdib na para bang hindi siya makahinga. Ang sakit ng pagtataksil ay doble. Hindi lang ang buhay niya ang tinangkang kunin, kundi pati na rin ang dugo at pangalan ng kanyang pamilya. Niyakap niya si Sinag. Sinusubukang protektahan ito mula sa mga salitang hindi na mababawi pa. Sinungaling, ang tanging naisigaw ni Castillo. Nagdadahilan ka lang. Tumawa muli si Marahuyo, isang tawang mas masakit pakinggan. Nagdadahilan? Gusto mo ng pruweba, Castillo? Bakit hindi mo tanungin ang kaibigan mong si Ricardo Vargas?
Bakit hindi mo siya tanungin kung bakit pareho sila ng pambihirang blood type ng anak mo? At doon, gumuho ang lahat. Ang huling hibla ng pag-asa ni Castillo ay pinutol. Ang lalaki sa litrato, ang karibal niya, ang ama ng bata na tinuring niyang sarili niya. Bibakahot. Nanginginig na tanong ni Castillo. Ang galit ay napalitan ng isang malalim na sakit dahil pagod na akong maging mahirap. Sigaw ni Marahuyo. Ang lahat ng kanyang pinipigilang hinanakit ay lumabas na. Dahil nakita ko sa iyo ang lahat ng gusto ko. Pera, kapangyarihan, pangalan. Pero hindi mo maibigay sa akin ang isang bagay na pinakamahalaga. Isang anak. At si Ricardo, handa niyang ibigay ang lahat para lang sa isang tagapagmana. Kaya ginawa ko ang dapat kong gawin. Pinaliwanag niya ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Kung paano niya niloko ang dalawang lalaki, kung paano niya ginamit ang bata para masigurado ang kanyang posisyon sa pamilya Del Mar, at kung paano niya tinangkang patahimikin si Alonsina nang malapit na itong matuklasan ang katotohanan. Habang nagsasalita si Marahuyo, ang buong pundasyon ng buhay ni Castillo ay nadudurog. Ang pagmamahal niya, ang pamilya niya, ang kinabukasan niya, lahat ay itinayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Hindi na niya kinaya sa isang iglap ng purong pagkasira na paluhod siya. Ang malakas at makapangyarihang si Castillo del Mar ay nasa sahig, talunan at wasak. Ang pakiramdam ay hindi lang galit o lungkot. Ito ay ang pakiramdam ng pagkawala ng lahat. All is lost. Tiningnan ni Marahuyo ang anyo ng kanyang talunang asawa. Walang pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, lumapit siya at bumulong, sapat lang para marinig ni Castillo. Anon ngayon, Castillo? Itatakwil mo ba ang bata na minahal mo ng buong buhay mo dahil lang hindi siya sayo? Ang tanong ay isang hamon, isang lason na iniiwan niya para tapusin ang pagsira sa kanyang kaluluwa. Matapos ang nakabibinging pag-amin ni Marahuyo, ang sumunod na mga oras ay lumipas na parang isang panaginip. Isang masamang panaginip. Si Marahuyo ay pansamantalang dinala sa isang hiwalay na silid. Sa ilalim ng pagbabantay, habang pinayapa naman ni Ginhawa at Alonsina ang umiiyak na si Sinag. Ngunit si Castillo, hindi siya kumilos. Nanatili siyang nakaluhod sa sahig ng silid kainan, napapalibutan ng mga guho ng kanyang winasak na buhay. Ang mga salita ni Marahuyo ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Hindi mo anak. Sa wakas, sa tulong ni Atty. Cruz, nagawa niyang tumayo. Ngunit sa halip na harapin ang gulo, nagkulong siya sa kanyang opisina, ang kanyang santuwaryo. Ang lugar kung saan dati siyang nagtatayo ng mga imperyo, ngayon ay naging saksi sa kanyang pagguho. Ibinuhos niya para sa sarili ang isang baso ng whiskey, umasang ang tapang ng alak ay kayang patayin ang sakit na nararamdaman niya. Ngunit walang epekto. Ang sakit ay mas malalim, mas matindi. Ito ay isang sakit na hindi kayang abutin ng kahit anong alak. Tumingin siya sa paligid ng kanyang opisina. Sa bawat sulok, mayroong isang alaala ni Sinag. Naroon ang isang maliit na tropeyo mula sa unang sports fest ng bata. Sa kanyang mesa, nakatayo ang isang picture frame. Magkayakap sila ni Sinag, parehong nakangiti hanggang tainga. Kuha noong huling kaarawan ng bata. Puno ng galit, kinuha niya ang picture frame at ibinato ito sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Isang refleksyon ng kanyang nabasag na puso. Napasandal siya sa kanyang mesa, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bigat ng kanyang nararamdaman. Montage ng mga alaala. Ang unang pagkakataon na binuhat niya si Sinag. Napakaliit, napakabango. Ang mga daliri nito ay kumapit sa kanyang hintuturo na para bang ayaw nang bumitaw. Ang unang salita nito, Dada, hindi daddy, kundi Dada. At para kay Castillo, iyon ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Ang unang pagbagsak nito mula sa bisikleta. Umiyak ito,
Hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa takot. Niyakap niya ito at sinabing, "Okay lang yan, anak. Ang mahalaga ay tumayo ka ulit." Anak. Palagi niya itong tinatawag na anak. At palagi rin siyang tinatawag nitong daddy. Ang mga salitang yon, na dati simple at natural, ngayon ay puno ng kasinungalingan. Isa bang kasinungalingan? Ang pagmamahal ba niya ay isang kasinungalingan? Ang galit ay nagsimulang mapalitan ng isang malalim, nakalulunod na kalungkutan. Hindi siya galit kay Sinag. Paano siya magagalit sa isang batang walang kasalanan? Ang galit niya ay para kay Marahuyo, para kay Ricardo Vargas, at para sa kanyang sarili, sa kanyang naging pagkabulag, sa kanyang pagiging abala sa trabaho kaya't hindi niya nakita ang mga bitak sa pundasyon ng kanyang sariling pamilya. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. "Daddy?" Ang boses ni Sinag, maliit at nanginginig. Hindi sumagot si Castillo. Ayaw niyang makita ang bata. Natatakot siyang baka kung anong makita niya sa mukha nito, ang mukha ng kanyang karibal. O baka ang mas masahol, baka wala siyang maramdamang pagmamahal. "Daddy, galit ka po ba sa akin?" Tanong muli ng bata mula sa labas ng pinto. Ang boses nito ay basag na sa pag-iyak. Ang tanong na yon ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Castillo. Ang sakit na nararamdaman niya ay walang-wala kumpara sa takot at pagkalito na siguradong nararamdaman ngayon ng isang inosenteng bata. Bumukas muli ang pinto, ngunit hindi si Sinag ang pumasok. Ang kanyang ina, si Alonsina. Ang mukha nito ay bakas pa rin ng sakit ng katotohanan, ngunit ang mga mata nito ay puno ng lakas at pag-unawa. Umupo siya sa silya sa tapat ng mesa ni Castillo. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya lang ang kanyang presensya na magsilbing isang paalala na hindi siya nag-iisa. "Anak," sabi ni Alonsina sa wakas. Ang boses ay mahinahon. "Alam kong masakit. Walang salita ang kayang magpaliwanag sa sakit na nararamdaman mo ngayon." "Hindi ko alam ang gagawin ko, Ma." Aminado ni Castillo. Ang boses niya'y hirap. "Paano ko haharapin ang batang iyon? Sa tuwing titingnan ko siya, naaalala ko ang lahat." "Kung gayon, huwag mo siyang tingnan bilang isang paalala ng pagtataksil," payo ni Alonsina. "Tingnan mo siya bilang si Sinag, ang apo ko, ang batang minahal mo mula sa unang araw na nakita mo siya. Nagbago ba yon? Ang mga alaalang binuo ninyo, ang pagmamahal na ibinigay mo, kasinungalingan ba ang lahat ng iyon dahil lang sa pagkakamali ng iba?" Tumingin si Castillo sa kanyang ina. "Pero hindi ko siya kadugo, Ma." Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alonsina. "At ako ba, Castillo? Kadugo ko ba si Marahuyo? Hindi. Pero minahal ko siya na parang tunay na anak. Ang pagmamahal, anak, ang tunay na pamilya ay hindi nakikita sa dugo. Nararamdaman niyan dito." Itinuro niya ang kanyang puso. Ang tanong ay hindi kung anak mo ba siya sa dugo. Ang tanong ay, anak mo pa rin ba siya sa puso mo? Ang mga salita ng kanyang ina ay tumagos sa pader ng galit at sakit na itinayo ni Castillo sa paligid ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pinto. Binuksan niya ito. Nakatayo sa labas si Sinag. Ang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Yakap-yakap ang kanyang laruang robot. Nang makita niya ang kanyang ama, lalo itong napahikbi. Tumingin si Castillo sa mukha ng bata. At sa pagkakataong ito, hindi niya nahinanap ang anino ni Ricardo Vargas. Ang nakita niya ay si Sinag lang, ang kanyang Sinag. Lumuhod siya para magpantay sila. Hindi niya pa kayang magsalita, ngunit hinawakan niya ang kamay ng bata. Sa kanyang mga mata, isang desisyon ang nabuo na. Isang desisyong huhubog sa kanilang kinabukasan. Habang si Castillo ay nakikipaglaban sa sarili niyang mga demonyo, si Alonsina naman ay nakahanap ng isang kakaibang kalinawan sa gitna ng kaguluhan.
Ang sakit ng katotohanan ay naroon pa rin. Isang sugat na marahil ay hindi na kailanman lubusang maghihilom. Ngunit ang sakit na yon ay nagbigay daan sa isang bagay na mas malakas, determinasyon. Tapos na ang panahon ng kanyang pagiging biktima. Ang babaeng halos mamatay sa ilalim ng lupa ay namatay na nga. Ang bumangon mula roon ay isang inang handang gawin ang lahat para protektahan ang mga labi ng kanyang winasak na pamilya. Kinaumagahan, habang si Castillo ay mahimbing pang natutulog sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang ilang gabi ng walang tulog, at si Sinag ay nasa pangangalaga ni Ginhawa. Ginawa ni Alonsina ang kanyang unang hakbang. Pumasok siya sa library, ang parehong silid, kung saan gumuho ang mundo ng kanyang anak, at umupo sa silya ni Castillo. Sa sandaling iyon, hindi siya ang balo ni Don Ignacio del Mar o ang ina ng isang milyonaryo. Siya si Alonsina Luwalhati, isang babaeng may sariling lakas. Tinawagan niya si Attorney Cruz. "Attorney," sabi niya nang may awtoridad na matagal na niyang hindi ginagamit. "Kailangan kong magbigay ng formal na salaysay. Lahat-lahat, mula sa pag-uusap na narinig ko, sa pagtulak, hanggang sa paglilibing sa akin. Walang labis, walang kulang." Sa kabilang linya, narinig niya ang paghanga sa boses ng abogado. "Masusunod po, Senyora Alonsina. Papunta na po ako." Habang naghihintay, isinulat niya sa isang pirasong papel ang lahat ng kanyang naaalala. Tinitiyak na bawat detalye ay tumpak. Ang mga kamay niya ay hindi na nanginginig. Ang kanyang isip ay matalas na parang isang bagong hasang patalim. Ang takot na dati bumabalot sa kanya sa tuwing maaalala niya si Marahuyo ay napalitan ng isang malamig na kapasyahan. Kailangang managot ang may sala, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katarungan. Pagkatapos ng pag-uusap nila ng abogado, pinuntahan niya ang kanyang anak na si Castillo, na noon ay nagkakape sa may balkonahe, nakatanaw sa malawak na hardin. "Anak," tawag niya. Tumingin si Castillo sa kanya. Mayroon pa ring lungkot sa mga mata nito, ngunit mayroon na ring isang bagong liwanag. Isang liwanag ng pagtanggap na nagsimulang sumibol matapos ang kanilang pag-uusap kagabi. "Ma!" sagot nito. Umupo si Alonsina sa tabi niya. "Nagbigay na ako ng salaysay kay Attorney Cruz. Itutuloy natin ang kaso laban kay Marahuyo. Attempted murder." Tumango si Castillo. "Alam ko, Ma, at susuportahan kita. Ngunit paano si Sinag? Paano natin sasabihin sa kanya?" "Sa tamang paraan," sagot ni Alonsina. "Sasabihin natin sa kanya ang katotohanan na kaya niyang intindihin. Ang mahalaga ay maramdaman niyang walang nagbago sa pagmamahal natin para sa kanya." Hinawakan niya ang kamay ng anak. "Castillo, alam kong mahirap ito para sa'yo. Ngunit kailangan mong maging matatag. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa batang yon na ang tanging kinikilalang ama ay ikaw." Ang mga salita ng ina ay nagbigay ng lakas kay Castillo. Tama siya. Tapos na ang pagluluksa. Panahon na para kumilos. Kinagabihan, habang ang pamilya ay tahimik na naghahapunan, isang tawag ang natanggap ni Castillo mula sa security team ng hasyenda. Si Marahuyo, na nasa ilalim ng house arrest sa kanyang silid, ay nakatakas. Ang balita ay nagdulot ng panibagong tensyon. Saan siya pupunta? Malamang, sa nag-iisang taong maaari niyang takbuhan, si Ricardo Vargas, sa isang marangyang kondominium sa syudad, nagmamadaling nag-iimpake si Marahuyo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalagay ang mga alahas at pera sa isang maleta. "Dalian mo, Marahuyo. Paparating na ang mga tauhan ni Castillo." Sigaw ni Ricardo mula sa sala. "Teka lang, hindi ko iiwan ang lahat ng ito," sagot niya. "Kalimutan mo na yan. Ang mahalaga ay makaalis tayo ng bansa." Ngunit huli na ang lahat. Bumalik ang eksena sa hasyenda. Umupo si Alonsina sa tabi ng kanyang apo sa may sala. Si Sinag ay tahimik na naglalaro. "Lola?"
Tanong ng bata. Masama po ba si Mami? Huminga ng malalim si Alonsina bago sumagot. Hinaplos niya ang buhok ng apo. Anak, minsan, ang mga taong mahal natin ay nakakagawa ng malalaking pagkakamali. Mga pagkakamaling nakakasakit sa ibang tao. Pero mahal pa rin po ba natin sila? Ang pagmamahal ay hindi basta-basta nawawala, apo, sagot ni Alonsina. Pero hindi ibig sabihin na kapag mahal natin sila, ay hahayaan na natin silang manakit pa. Ang mahalaga, kahit anong mangyari, kami ng daddy mo, nandito kami para sa'yo. Ikaw ang sinag ng buhay namin at hinding-hindi magbabago yon. Niyakap ni Sinag ang kanyang lola. Sa mga bisig nito, naramdaman niya ang seguridad. Sa di kalayuan, pinapanood sila ni Castillo. Ang puso niya ay puno ng pasasalamat para sa lakas ng kanyang ina. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang hepe ng pulisya ang nasa kabilang linya. Mr. Delmar, may balita na po kami. Papunta na ang mga tauhan namin sa address na ibinigay ninyo. Mayroon na rin po kaming arrest warrant para kay Miss Marahuyo Silangan. Ang huling eksena ay ang isang convoy ng mga sasakyan ng pulis. Ang mga sirena ay walang tunog, ngunit ang mga ilaw ay kumukutitap sa dilim ng gabi. Huminto sila sa harap ng isang nagtataasang gusali. Sa tarangkahan ng Hacienda de la Vida, isang sasakyan ng pulis ang pumarada, naghihintay. Ang laro ay malapit nang matapos. Ang grandiosong lobby ng kondominium ni Ricardo Vargas ay naging isang tahimik na entablado para sa huling akto ng dula. Pababa na sana sa elevator sina Marahuyo at Ricardo, bitbit ang kanilang mga maleta nang bumungad sa kanila ang isang grupo ng mga pulis na nakauniforme. Sa kanilang harapan, kalmado ngunit may bigat sa bawat kilos ay si Castillo. Napatigil si Marahuyo. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Ricardo, naghahanap ng tulong, ngunit ang lalaki ay dahan-dahang umatras, itinaas ang kanyang mga kamay na parabang sumusuko. Sa mundo ng mga makapangyarihan, ang bawat isa ay inililigtas lamang ang kanilang sarili. Marahuyo Silangan, inaaresto ka namin sa salang attempted murder, deklara ng hepe ng pulisya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Hindi, wala kayong karapatan. Sigaw ni Marahuyo, ang kanyang boses ay basag sa desperasyon. Tumingin siya kay Castillo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ikaw, kagagawan mo to? Gawan mo, sinisira mo ang buhay ko. Ikaw ang sumira sa buhay mo, Marahuyo. Mahinahon ngunit matatag na sagot ni Castillo. At hindi lang buhay mo ang sinira mo. Dinala ng mga pulis si Marahuyo pabalik sa hasyenda. Ito ang kahilingan ni Castillo. Ang lahat ay nagsimula sa kanilang tahanan at dapat din itong magtapos doon. Ang bulwagan ng Hacienda de la Vida, na dating saksi sa mga mararangyang pagtitipon, ngayon ay naging isang korte. Naroon si Alonsina, nakaupo ng tuwid. Ang kanyang anyo ay nagpapakita ng isang dignidad at lakas na hindi kayang sirain ng anumang pagtataksil. Naroon si Attorney Cruz. Naroon din si Ginhawa, tahimik na nakatayo sa isang sulok, isang tapat na saksi sa lahat. Ipinasok ng 2 pulis si Marahuyo. Wala na ang dating tikas at ganda. Ang kanyang buhok ay gulo, ang kanyang mamahaling damit ay lukot, at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at galit. Castillo, nakikiusap ako sa'yo. Pagmamakaawa niya, sinubukang lumapit ngunit pinigilan ng mga pulis. Isipin mo si Sinag, ang anak natin. Anong sasabihin niya kapag nalaman niyang ipinakulong ng sarili niyang ama ang kanyang ina? Ang tanong, Marahuyo, ay kung paano mo nagawang isipin si Sinag habang inililibing mo ng buhay ang kanyang lola. Ganting tanong ni Castillo, ang bawat salita ay malamig at tumpak. Tumingin si Marahuyo kay Alonsina. Patawarin niyo po ako, Mama. Nagkamali po ako. Huwag niyo pong hayaang mangyari to. Huminga ng malalim si Alonsina. Tumingin siya sa babaeng tinuring niyang anak.
na ngayon ay isang estranghero na. May bahid ng awa sa kanyang mga mata, ngunit mayroon ding bakal ng katarungan. Pinatawad na kita, Marahuyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Pinatawad na kita sa sakit na idinulot mo sa akin. Ngunit ang pagpapatawad ko ay hindi kayang burahin ang krimen na ginawa mo. Kailangan mong harapin ang batas. Ang mga salitang yon, ang huling dagok, nawala na ang lahat ng pag-asa para kay Marahuyo. Ang pagmamakaawa ay napalitan ng purong galit. Hindi niyo naiintindihan, sigaw niya. Ginawa ko lang ang lahat para sa anak ko, para sa kinabukasan niya. Isang kinabukasan na hindi mo kayang ibigay, Castillo. Tumingin siya sa dating asawa. Akala mo ba matatapos ito dito? Sisirain ko ang pangalan mo. Ibubunyag ko sa buong mundo na ang tagapagmana ng mga Delmar ay isang Vargas. Tignan natin kung paano kahaharap sa mga kasosyo mo. Ito ang kanyang huling alas. Ang kanyang huling banta. Ngunit hindi natinag si Castillo. Lumapit siya. Sapat na para marinig siya ng malinaw. Tinitigan niya ito sa mata at sa sandaling iyon, nakita ni Marahuyo na talo na siya. Gawin mo ang gusto mong gawin, sabi ni Castillo. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Ang pagiging ama ay hindi nakasulat sa isang birth certificate at ang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo. Humarap siya sa pulis. Kunin niyo na siya. Habang nilalagyan ng posas ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay napako sa isang direksyon. Sa may hagdanan, nakatayo roon si Sinag, hawak ang kamay ni Yaya Ginhawa. Nakita ng bata ang lahat. Mami? Ang halos pabulong na tanong ni Sinag, ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. Sa huling pagkakataon, nakita ni Marahuyo ang kanyang anak. Ang lahat ng galit at pagmamatigas sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng isang malalim na pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Habang hinihila na siya ng mga pulis palabas, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isinara ang pinto. Ang katahimikan ay bumalik sa bulwagan. Lumapit si Castillo sa kanyang anak. Lumuhod siya sa harap nito. Walang salitang kailangan. Niyakap niya si Sinag ng mahigpit. Sa yakap na yon, ipinaramdam niya ang lahat. Ang kanyang pangako, ang kanyang proteksyon, at ang kanyang hindi magbabagong pagmamahal. Sa gitna ng lahat ng sakit at pagkawasak, isang tanong ang nanatili mula sa labi ng isang bata. Isang tanong na huhubog sa kanilang bagong simula. Daddy, aalis na po ba si Mommy magpakailanman? Ang pag-alis ni Marahuyo ay nag-iwan ng isang malaking puwang sa Hacienda de la Vida. Ngunit hindi ito isang puwang ng kalungkutan, kundi isang puwang ng katahimikan. Isang katahimikang kailangan nila upang simulang pulutin ang mga basag na piraso ng kanilang buhay. Wala na ang takot, wala na ang kasinungalingan. Ang natira na lamang ay ang masakit na katotohanan at ang mahabang daan patungo sa paghilom. Ang tanong ni Sinag, aalis na po ba si Mommy magpakailanman? Ay nanatiling nakabitin sa hangin. Alam ni Castillo na hindi niya ito maaring takasan. Kinabukasan, dinala niya si Sinag sa paborito nilang lugar, ang dalampasigan na malapit sa kanilang lupain. Habang papalubog ang araw, umupo sila sa buhangin. Pinapanood ang mga alon na humahalik sa pampang. Anak, simula ni Castillo. Maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Ang mami mo, may nagawa siyang isang napakalaking pagkakamali. At dahil doon, kailangan muna niyang umalis ng matagal para pag-isipan ang mga ginawa niya. Dahil po ba sa akin? Mahinang tanong ni Sinag, hindi tumitingin sa ama. Hindi. Mabilis at mariing sagot ni Castillo. Kinuha niya ang maliit na mukha ng bata at iniharap sa kanya. Huwag na huwag mong iisipin yan. Wala kang kasalanan. Ang mga pagkakamali ng matatanda ay sa kanila lang, hindi sa'yo. Pero sabi niya, hindi daw po kita, Daddy. Huminga ng malalim si Castillo. Ito na ang pinakamahirap na bahagi. Sinag,
Mayroong dalawang klase ng pagiging pamilya. Mayroong isa na galing sa dugo at mayroon ding isa na galing dito. Sabi niya, itinuturo ang kanyang puso, gaya ng ginawa ng kanyang ina. Ikaw at ako, dito tayo galing, mula sa puso, mula pa noong unang araw. At walang sino man o anumang makapagbabago noon. Ako ang daddy mo. Noon, ngayon at magpakailanman, naiintindihan mo ba? Tumingin si Sinag sa mga mata ng kanyang ama. Nakita niya roon ang parehong pagmamahal, ang parehong katiyakan na lagi niyang nakikita. Dahan-dahan, tumango siya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang araw, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Niyakap niya si Castillo ng mahigpit at sa yakap na yon, pareho silang nagsimulang maghilom. Samantala, sa hasyenda, pinuntahan ni Alonsina ang lugar na dati pinagmumulan ng kanyang pinakamalaking takot, ang nakalimutang hardin. Ang hukay ay natabunan na, ngunit ang alaala ay naroon pa rin. Ngunit habang nakatayo siya roon, sa ilalim ng puno ng akasya, hindi natakot ang kanyang naramdaman. Sa halip, isang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang lugar na ito, na naging simbolo ng kamatayan at pagtataksil, ay maaari niyang baguhin. Maaari niya itong gawing isang bagay na may buhay at pag-asa. Nang gabing iyon, sa kanilang unang tahimik na hapunan, ibinahagi ni Alonsina ang kanyang ideya. Castillo, sabi niya, gusto kong gawing isang palaruan ang nakalimutang hardin, isang lugar para sa mga bata. Nagtatakang tumingin si Castillo. Isang palaruan, ma? Hindi lang basta palaruan. Pagpapatuloy niya, gusto kong magtayo tayo ng isang pundasyon, isang bahay ampunan, para sa mga batang walang pamilya, mga batang iniwan, mga batang katulad ni Sinag na nangangailangan ng pagmamahal na hindi nakabase sa dugo. Napatingin si Castillo sa kanyang ina, puno ng paghanga. Ang babaeng halos mawalan ng buhay ay ngayon ay nag-iisip kung paano magbigay ng buhay sa iba. At ang pangalan para sa pundasyon, agad itong pumasok sa kanilang isipan. Ang Sinag Foundation, halos sabay nilang sabi. Tumingin sila kay Sinag na noon ay masayang kumakain. Ang bata, na naging sentro ng lahat ng kanilang sakit, ang siya ring magiging simbolo ng kanilang pagbangon. Lumipas ang mga linggo. Ang bigat sa loob ng Hacienda de la Vida ay unti-unting napalitan ng isang bagong sigla. Si Castillo, na dating laging abala sa kanyang kumpanya, ay mas maraming oras nang inilalaan sa kanyang anak. Magkasama silang nag-uusap, naglalaro, at muling binubuo ang kanilang nasirang tiwala. Si Alonsina naman ay ibinuhos ang kanyang lakas sa pagpaplano ng pundasyon, nakikipag-usap sa mga arkitekto at social workers. Isang hapon, habang naglalakad sila sa hardin, nakita ni Sinag ang isang bagong sibol na halaman. Daddy, Lola, tingnan niyo po, tawag niya. May tumutubong bago. Lumapit sina Castillo at Alonsina. Tinitigan nila ang maliit na berdeng halaman na sumisibol mula sa lupa. Isang simpleng tanawin, ngunit para sa kanila, ito ay isang makapangyarihang simbolo. Isang simbolo na kahit sa pinakamatigas at pinakamatuyong lupa, mayroong bagong buhay na maaring sumibol. Mayroong pag-asa. Oo anak, sabi ni Alonsina habang ginagulo ang buhok ng apo. Gawin nating liwanag ang dilim na pinagdaanan natin. Lumipas ang isang taon. Ang hangin sa Hacienda de la Vida ay nagbago na. Ang dating bigat ng mga lihim at hinanakit ay napalitan na ng mga halakhak ng mga bata at ng himig ng pag-asa. Ang araw na yon ay espesyal. Ito ang araw ng formal na pagbubukas ng Sinag Foundation. Ang lugar na dating kilala bilang ang nakalimutang hardin, ang madilim na saksi sa isang karumal-dumal na krimen, ay isa ng paraiso. Ang dating hukay ay kinalalagyan na ngayon ng isang makulay na palaruan na may mga duyan, slide,
at isang malaking puno ng akasya na nagbibigay lilim sa lahat. Sa tabi nito ay isang bagong gusali, isang tahanan na puno ng liwanag para sa 20 batang ulila. Maraming bisita ang dumalo, mga kasosyo sa negosyo ni Castillo, mga kaibigan ng pamilya, at mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan. Ngunit ang pinakamahalagang bisita ay ang mga batang bagong residente ng pundasyon na nakaupo sa harap. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa tuwa at pag-asa. Nakatayo sa isang maliit na entablado, si Alonsina. Hawak ang isang mikropono. Ang babaeng dati halos hindi na makapagsalita dahil sa trauma ay ngayon ay nakatayo sa harap ng maraming tao. Ang kanyang presensya ay nagliliwanag. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Marami sa inyo ang nakakaalam sa isang bahagi ng aming kwento. Isang kwento ng sakit at pagtataksil. Ngunit hindi po iyon ang kwentong nais naming ibahagi ngayon. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa mga mukha ng mga bata. At sa huli ay tumigil kina Castillo at Sinag na nakaupo sa unang hilera. Ang kwentong nais naming ipamana ay isang kwento ng pagbangon. Isang kwento na nagpapatunay na ang pamilya ay hindi lamang matatagpuan sa ugnayan ng dugo. Ang tunay na pamilya ay isang pagpili. Ito ay ang pagpiling manatili, ang pagpiling magpatawad, at higit sa lahat, ang pagpiling magmahal ng walang kondisyon. Itinayo namin ang Sinag Foundation hindi bilang isang paalala ng isang madilim na nakaraan, kundi bilang isang simbolo ng isang maliwanag na kinabukasan. Isang kinabukasan kung saan ang bawat bata ay mararamdamang sila ay kabilang, na sila ay minamahal, na sila ay pamilya. Nagpalakpakan ng mga tao, ang iba ay may luha sa kanilang mga mata. Pagkatapos ng seremonya, ang dating formal na pagtitipon ay naging isang masayang salu-salo. Si Castillo, na dating laging seryoso at abala sa negosyo, ay ngayon ay nakikipaghabulan sa mga bata sa palaruan. Wala na ang anino ng isang malamig na CEO. Ang naroon ay isang ama, hindi lamang para kay Sinag, kundi para sa lahat ng batang nangangailangan ng gabay. Lumapit sa kanya si Sinag, may hawak na 2 baso ng juice. Daddy, para sa'yo. Salamat anak, sabi ni Castillo. Ginugulo ang buhok nito. Tumingin sila sa kanilang paligid. Ang mga tawanan, ang mga hiyawan ng tuwa, ang tunog ng mga duyan. Ito ang bagong musika ng kanilang tahanan. Masaya po ako, Daddy, sabi ni Sinag. Masaya rin ako, anak. Sobrang saya, sagot ni Castillo. Sa isang bench sa ilalim ng puno ng akasya, nakaupo si Alonsina. Tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Lumapit sa kanya si Yaya Ginhawa. May dalang isang tasa ng tsa. Ang ganda po ng naging bunga ng lahat, senyora, sabi ni Ginhawa. Hindi ito ang buhay na pinlano ko, Ginhawa. Aminado ni Alonsina. Pero minsan, ang mga pinakamagagandang bagay sa buhay ay hindi yung mga pinaplano, kundi yung mga isinilang mula sa sakit. Binigyan tayo ng buhay ng isang malaking pagsubok at sa tulong ng Diyos, ginawa natin itong isang biyaya. Habang papalubog ang araw, ang kulay gintong liwanag nito ay bumalot sa buong hardin. Tinawag ni Alonsina ang kanyang anak at apo. Magkakasama silang 3 na tumayo, magkayakap, pinapanood ang mga batang masayang naglalaro. Ang kanilang pamilya ay hindi perpekto. Nagtamo ito ng mga sugat na mag-iiwan ng peklat habang buhay, ngunit sila ay buo. Sila ay matatag, at sila ay isang pamilya. Isang pamilyang muling binuo hindi ng dugo, kundi ng isang pamanang mas makapangyarihan. Ang pag-ibig na kayang maghilom, magpatawad, at magbigay ng walang hanggang pag-asa. Sa pagtatapos ng ating kwento, ipinapaalala sa atin na ang tunay na kahulugan ng pamilya ay hindi na susukat sa dugo na dumadaloy sa ating mga ugat,
kundi sa pagmamahal na pinipili nating ibigay at tanggapin. Ang mga pinakamalalim na sugat ay maaring magmula sa mga taong ating pinagkakatiwalaan, ngunit sa loob din ng ating mga puso, matatagpuan ang lakas upang magpatawad, bumangon, at gawing liwanag ang pinakamadilim na karanasan. Maraming, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni na Alonsina, Castillo, at Sinag. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang paglalakbay. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang kwento? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,